Alam mo na sa paghahayupan, ang heart and soul ng negosyo natin dito sa paghahayupan talaga yung pagkain. Kailangan mag-uumpisa ka, unahin mo muna yung pagkain kasi yung baka nandyan lang yan. Anytime nga dito, pwede ka mamili ng baka di ba? Pero yung pagkain sa baka, hindi ka pwedeng umasa sa kumpay-kumpay. Kung baka mo, isa, dalawa, tatlo, baka kaya mo pang kumpayan. Pero pag 500 ng baka mo o 600, imposible yun. Yung mga baka sa Abra River Ranch, baka sa Asia siguro, nandyan ang isa sa mga finest genetics talaga. Kumbaga yung talagang yung pinaka-hybrid. Ang tawag nila elite genetics. Kasi ang importante kasi sa pagbabaka, yung roughage mo, yung pakain mo sa baka, hindi pwede papalit-palit. Ano sinasabi kong papalit-palit? Papakainin mo ng mais ngayon, naubos yung mais mo, kinabukasan damo papakain mo. Bawal na bawal sa baka yun. Ito po i-crossbreed nyo rin sa mga gagamitan nyo ng mga materialis na yung mga malalaki na talagang baka. Malalaki, mga bull na. Magagandang bull. Tsaka haba. No. When you say depth, yung kapal ng baka, wala sa top line, hanggang dyan, so okay lang yung matanggal, pero yung limbs niya. Mababa. Yan, good morning mga Talongs TV. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas at meron pong isang cattle breeder at partner dito na bumisita. Yan, si Sir Paul Alcoreza. At kasama po yung kanyang anak. Tayo binigyan niya ng ilang impormasyon lalong higit sa mga baguhan pa lang sa mga magbabaka dyan. Kaya samahan niyo ako sa ating video sa araw na dito sa Padre Garcia, Batangas sa ating kaunting panayam kay Sir Paul Alcoreza. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Si Sir Paul po ay bumiyahe dito sa Garcia at tumili ng mga baka. Sir Paul Alcoreza. Matagal na ako matagal na ako dito. Kayo pala talagang tubong Batangas din ang iyong ano, no? Oo, malaki yung utang na loob sa mga tao dito. Yes, gawa ng dito ko binuhay yung pamilya ko. Dito pa kayo gusto talaga sa paradahan ng Garcia. Taga Maynila kami, pero matagal na ako namimili ng baka dito. Pati pa kasi mga lolo ko, tapos tatay ko pa. Sadyang talaga po kayo laking magbabaka. Magbabaka talaga kami. Ako'y 4th generation na magbabaka. Sir Paul, pwede natin mapasyalan yung inyong ano, parang nakabili kayo ng baka ngayon dito, ano? Nabili ng ilan? Ito, anak ko na. Ay, ito si Bali 5th generation na ito magbabaka. Magbabaka din. Yan na. Yes, si Sir Paul. Ito pala ang anak ni Sir Paul na natin. Pupuntahan daw natin. Natin yung nabili nilang baka. Si Sir Paul ngayon lang. Ibig sabihin po ilang taon na rin po yung huling punta nyo dito para matagal-tagal na. Ako matagal na. Siguro mga 6, magka-8 taon na. Matagal na nga pala talaga. Matagal na rin pala yung huling punta ni Sir. Yung mga tropa dito, mga kasalamuha ko dati. Hindi na kayo tanda. Pero parang kilala kayo ng iba pa noon. Yung mga puti na mga buhok ng iba. Yung iba nagkandamatay na. Limutan ko nito. Si Sir Paul Alcoreza. Meron na rin siya dito nabiling 4 na baka. Morning! Ano po yan, sir, ang inyong kumbaga po kayo po ay merong farm na baka o kayo po ay consultant? Nung araw kasi nag-i-import kami ng baka. Dito tayo. Ano ba kapulay? Sila na pala talaga dito, sir, na ang wait lang. Papakita ko lang sa kanya yung baka. Ayan. Kilala kasi. Kumusta ka na? Nakita ang mga kaano dito. 6 years pala si Sir Paul daw ditong di nakapasyal. Sadyang kilala nga pag magbabaka. Anyway, yung ano kasi, nung araw kasi nag-import kami ng baka from Australia. Tapos, barko-barko yun, dinadala sa Mindanao. Tapos doon pinatataba ang baka. Pag mataba na si baka, isasakay na ulit sa barko papunta Maynila. Tapos pa doon ay slaughter na. Dati, nung araw, dadating ang baka, 2,000 ulo, galing ng Australia.
dadali ng Mindanao sa Jensan. Tapos linggo-linggo, 2,000 rin na lumalabas. Papunta Maynila naman yung matataba. Basta umiikot lang yun. Dadating ang 2,000, tapos aalis ang 2,000 linggo-linggo halos. Ay, ibig sabihin ko po mga ilang months nyo inalagaan po yung mga ganun ba? 100 days. 100, ay yung nga po yung 100 days Patining. patining po. Patining. Ngayon, ang pinagkakaabalahan ko ngayon, yung breeding ng baka na lang. Doon sa Abra River naman, kay Congressman Bernos. Doon magkakasama kami doon. So, yun ang pinagkakaabalahan. Kumbaga po kayo yung magkasosyo sa sa bakang yun na inalagaan doon. Ako nag-iintindi ng mga baka doon. Kumbaga po sa Adelaide, parang consultant. Ayun, sir palang consultant doon. Yan eh, sir, matanong ko lang po, kumbaga po matagal na rin sa pool, talagang nagbabaka na yung mga magulang yung pati kayo ngayon ang... Matagal, sabi ko nga, ako 4th generation, itong anak ko, 5th generation na magbabaka. Bago pa lang, kakagraduate pa lang ng college, sinuturuan ko. Kumbaga, ang kinuha niyo pong kurso dito rin sa agriculture? Kusinero ako, chef ako. Si chef po kayo. Negosyante, magbabaka, tsaka kusinero. Kumbaga, dinala na po lahat ng Maynila, may restaurant din ako. So, yun talaga napalinya. Tapos dati sa supermarket, sa lahat ng SM sa Luzon, kami yung brand na Farm Fresh. Kung magiging... Basta pagpunta ka sa SM, sa Pure Gold, yung mga karunihan dyan, di ba? Yun. Kamusta naman po pala yung niyo sa Mindanao? Tuloy pa rin naman po yung operation niyo doon? Meron pa rin kami baka doon sa Mindanao, pero kakaunti na. Gawa na mahirap na source ng pagkain doon. Ang pagkain kasi ng baka doon sa Mindanao, pinya, balat ng pinya. Opo. Kaya lang ngayon, yung pinya, ginagawa ng biofuel. Kaya wala na kami source ng mas malaki ang kikitain nila doon sa biofuel nila. Araw kasi talaga maraming pinya dyan sa Dole, Philippines. Yun ang pagkain ng baka namin talaga. Ngayon, wala na, mahirap. Kaya nabawas na kami ng hayop ng kakaunti. Yung pong iba pa rin po yun dito sa Abra naman. Kahit breeding nga po, nabanggit yung breeding. Breeding naman ang baka namin sa Abra. Sa Abra may breeding. Siguro meron kami mga 600 na breeders. Pero ang baka namin sa Abra, karamihan doon mga imported naman galing na Amerika. Matanong ko lang sir, siyempre yung ibang klima ng Amerika kumpara sa atin sa Pilipinas, hindi naman sila nahihirapan sa hindi naman. Kasi lalo ang mga Brahman kasi sturdy yan eh. Kumbaga, sanay sila sa mainit, sanay din sa malamig. Kaya yung Brahman breed kasi ng baka na yan, talagang made yan para sa mainit na klima o sa malamig. Kumbaga kaya niya mag-adapt kahit anong climate. Kaya niya mag-adapt. Ayun, kailangan niya. Kaya din sa atin sa Pilipinas. Ang mga nandun niyo pala yung mga yung tatawag lang pure Brahman na imported. Ang mga nandun, masasabi ko siguro yung mga baka sa Abra River Ranch, baka sa Asia siguro. Nandiyan ang isa sa mga finest genetics talaga. Kumbaga talagang yung pinaka-hybrid. Ang tawag nila elite genetics. Tawag nila. So, kumbaga, most probably by next year siguro makakapagbenta na kami ng baka. Mag-outin pa kayo? Kasi ngayon maliliit pa yung mga palabas namin. Palalakihin pa. Siguro at 18 months, available na yung mga breeders namin doon. Kaya lang, mga lalaki pa lang, hindi pa kayo magbebenta. Mga anak na imported yun. Ang iba ron, mga sumpit naman. Ang civilian gamit namin, puro imported. Pero may mga baka rin kami na mga local doon. Mga commercial kung tawagin. Pero meron din kami mga imported sa imported na mga palabas. Yun pa lang pinaka-ano. So ang planning niyo po ay talagang ang ilalabas niyo muna kasi yung magiging babae, yun po yung dadagdag niyo pa sa mga breeder niyo. Oo, idadagdag namin yung mga babae. Hindi ko pa alam kung kailangan maglalabas. Siguro 4-5 taon pa siguro, mararamihin po namin. Pero mga lalaki, maraming lalabas dyan sigurado. Ilang years na po kayo nag-umpisa doon sa Abra na... Sa Abra, magti 3 years na yun. 3 years na rin po. Magti 3 years na yun. So far, okay naman, no? Kasi, alam mo naman sa pagbabaka, pinakamahirap dyan yung source ng pagkain. Opo. Nung nag-umpisa kami sa Abra, talagang medyo mabigat. Struggle talaga kami sa pagkain. Kasi medyo maraming baka. Kaya we had no choice kung di bumili ng corn silage muna. Pero awa ng Panginoon, mag-iisang taon na kami hindi nabili rin ng corn silage. May sarili na po kayong... Medyo maganda na yung production namin ng corn silage doon. Kasi alam mo nun sa paghahayupan, ang heart and soul ng negosyo natin dito sa paghahayupan talaga yung pagkain. Kailangan mag-uumpisa ka, unahin mo muna yung pagkain kasi yung baka nandyan lang yan. Anytime nga dito, pwede ka mamili ng baka di ba? Pero yung pagkain sa baka, hindi ka pwedeng umasa sa kumpay-kumpay. Kung baka mo, 1, 2, 3, baka kaya mo pang kumpayan. Pero pag 500 ang baka mo, 600,
imposible yun. Diba? Kaya kailangan talaga, i-stockan mo talaga ng pagkain. Yun ang pinakamahalaga. Yun ang priority talaga pa yung pagkain mo na. Priority talaga yung pagkain. Yan talaga ang dapat unahin. Kahit doon sa mga, yung mga tinutulungan natin, mga kaibigan, yan din ang palagi sinasuggest natin. Unahin mo na ang pagkain bago baka. Dahil ang baka, pera lang ang katapat niyan. Makakabili agad. Anytime, makakabili ka ng baka. Yung corn silage, hindi. Talagang kailangan, ipoproduce mo yan. Kung mag-aalaga ka ng baka, magpa-fattening ka, at ang gagawin mo, bibilin mo lang yung roughage mo, yung corn silage. Patulog ka na lang sa bahay. Malulugi ka lang. Kahit pagbalik rin mo kwentada, pag bibili mo ang corn silage mo, lalo 7 pesos, 6 pesos. Yun ang price nga. Mahirapan ka. Kasi ang isang baka kakain ng ang 300 kilos o 320 kilos sa baka, kakain yan ng mga 20, 22 kilos na corn silage. Pag Napier naman, kakain ng mga 40 kilos yan. Pag Napier. Bakit marami ang kakainin pag Napier? Dahil basang-basa kasi Napier, mataas ang moisture content. Hindi katulad ng corn silage, nasa mga 30 to 35% ang dry matter niyan. Kaya mas konti yung kinakain nila pag corn silage. Pero pag Napier yan, damo, papakain mo sa baka, yung kakainin na 20 kilos, 40 yan. 40 pa nagdo-doble siya. Doble yan. Tapos dadagdagan pang concentrate, di ba? Ng feeds. Kaya yun pa lang ang pinakapayo niya talaga kasi si Sir Edin napapakod lang natin dati kay agribusiness doon natin ulang nakita si Sir sa kay agribusiness. So yun talaga ang pinakamahalaga pagkain mo na. Yun ang pinakamagandang payo ni Sir sa mga magbabaka kasi marami po sa atin ngayon. Sir, kaya ako natanong sa inyo kasi maraming gusto mag-alaga ng baka dahil nga yung baboy syempre nababalta nyo naman pag parang every year siya nagkakaroon ng pest yung lumalabas. Yes. Yun ang pinaan nila natakot kaya usong-uso baka ngayon. Napakarami nagbabaka ngayon. Kaya lang again, wala kasi masyado nagtuturo ng scientific method about sa ruminant feeding. Kaya marami ring kumbaga maraming nangangapa, maraming nagtutuition, diba? Kaya yun usually ang problema. Kasi parang iba kasi parang nangyayari sa kanila tsambahan, minsan natsambahan na tumubo, minsan lugi kasi knowledge ba sila? Yan Tapos nag-iimbento kung anong papakain yun po. Yun nga. Nag-experiment, diba? Kasi ang importante kasi sa pagbabaka, yung roughage mo, ipakain mo sa baka, hindi pwede papalit-palit. Ano sinasabi ko papalit-palit? Papakainin mo ng mais ngayon. Naubos yung mais mo, kinabukasan damo papakain mo. Bawal na bawal sa baka yun. Bakit po kaya? Kailangan kasi nasisira yung rumen microbes nila. Nabibigla. Okay lang magpapalit ka ng pakain. Wari mo, pinakakain mo Napier, di ba? Nakikita mo, mga Napier estimate mo, ang Napier mo, ang stock mo dyan, pag 2 linggo na lang. Ang pamalit mo ngayon, corn silage yun ang available. Pwede yun, gagawin mo, dadahan-dahanin mo na. Papalit ka na, ang tawag doon, transition. Galing sa Napier, papunta sa corn silage. Kunyari, unang araw mo, ang pakain mo, 20 kilos, kunyari, 40 kilos na Napier, di ba? Dadahan-dahanin mo, bawasan mo na ng mga 4 na kilong Napier yun, papalitan mo ng 1 kilo corn silage o 2 kilong corn silage. Susunod na araw, dadagdagan mo ulit yung corn silage, babawasan mo ulit yung Napier ng konti. Hanggang maipalit mo na sa corn silage totally 100%. Hindi pwedeng pakain ng ngayon, ng Napier. Ay, naubos, bukas corn silage. Titignan lang ng baka yun, naamoy-amoyin lang. Kaya, dahil gutom si baka, kakainin niya yun, tapos masisiraan siya ng baka. Kaya nagtataka yung iba, nagtatai yung baka nila pag biglang pinalitan yung pagkain. Kaya ang pinakamahalaga talaga yung proper transition. Okay lang magpapalit ka, kaya lang dadahan-dahanin mo, magta-transition ka. Yun po yun ang pinakamahalaga. Very sensitive kasi yung rumen microbes sa loob ng tiyan ng baka. Ayaw niya ng mga biglaan na palit. Kasi namamatay yung rumen microbes. At matagal yun bago makapag-reproduce ulit. Yun yung yun yung pinaka-basic sa cattle feeding. Pag naintindihan ng mga farmers yun, yung konsepto na yun, na yung mga inconsistencies na ginagawa natin sa pagbabaka,
masama. Ayaw ng mga baka nun. Kaya minsan kung tatakay ba, ay hina kumain, susupakan ko nga to. Hindi mahina kumain yung baka mo. Naninibago lang yan. Lalo pag kunyari, bagong bili dito. Pag dinala sa bagong amo nila yan, syempre, bago yung pagkain, bago yung environment, di ba? Maninibago talaga. Hindi kagad kakain yan. Kaya dapat dadahan-dahan. Di iba kasi nakikita ko nagsusupak kahit sa mga backyard. Hindi kasi tama talaga. Animal cruelty nga. Yun, ang sinasabi ko parang kasama sa animal cruelty. Bawal yun. Tapos yung iba, kadalasan ng practice sa Batangas, nakikita ko, yung wet feeding naman. Dayami. Oo, wet feeding naman. Ang bilang kasi, wala kasing bilang ang tubig sa nutrition ng baka. Hindi kami nag-wet feeding. Talagang wari mo, ang roughage namin corn silage, diba? Corn silage. Ihahalo namin feeds doon, tsaka ihahalo. Hindi siya lalagyan ng tubig. Wala po siya. Nila yun. Pero mahalaga na may tubig ka 24 oras. Anytime, accessible dapat si baka dyan. Wala po hinahalo sa tubig niyo? Wala nga halo sa tubig. Kumbaga doon na po sa pagkain sa silage. Sa pagkain lahat yun. Mahirap kasi yun. Hindi tama kasi na hinalo. Kasanayan po dapat may tubig on the side. Tsaka dapat araw-araw nililinis yung tubigan. Anytime abot nila yung tubig dapat. Di ba yung mga backyard kasi minsan nakikita ko itatali-tali lang sa bukid, di ba? Tapos maghapon kumakain doon. Una yung baka wala naman siyang choice kasi nakatali siya doon. Tsaka pa iinumin pag uwi ng bahay, di ba? Paano pong supply na pagkain niya? Tuloy-tuloy din siya bigay niya o merong oras? 22 hours ang pakain. May pahinga na 2 oras. Pasa fattening yan 22 hours. Bakit may pahinga na 2 oras? Para yun sa sa aggression score niya, makukuha niya ulit. Kasi nagsasawa din minsan ng baka. Para linisin mo yung kainan nila 2 oras, bakante muna, para bumalik yung gana niya ulit. Pag nilaglagan mo ulit ang pagkain. Kasi pag minsan medyo madumi, alam din ng mga madumi. Kasi iba ad libitum. Hindi na uso ko yung ad libitum. Ang tama dyan talaga dapat may pahinga na 2 oras. Yung papinakalim yun. Sisap. Naparami kita natutunan natin. Ngayon natin nakita si Sir. Pero ang dami na ibahagi sa atin. Dito tayo. Sige natin baka ni Sir. Bagi nakita natin si Sir Paul dito sa paradahan ng Garcia. Ito naman sir, nabili niyo baka ito po ay anong plano niyong gamitan nito? Wala, alagaan lang po. Kumbaga ano lang din muna kayo ng mga breed dito sa atin. Katonying? Matagal na nga kami nilagigita. Dadalawin ko nga. Oo, dadalawin ko. Si Sir Paul ay nakabili po dito ng ano. Balita ko nga, ano ba nangyari ko? Sa pulutan. Oo, nangyayari. Ito po nga to. Sir Paul, matanong ko lang sa lahi ng mga bakang ito, ano ba tinatawag nila sa mga ganito mga lahi? Kasi kay ano na sa mga baka? Ano no? Ano pong tawag sa mga lahi na ng ganito? Kasi medyo syempre ito mga Brahman na to. Brahman na rin siya, Brahman line. Brahman na yan. Kita mo naman, malalahi naman na sila. Ito na parang nabili mo? Mga dumalaga to na mahigitan na 1 taon. Ito? 7 days? 6. Yan. Makikita na 1 taon pa, mga 13, 14 months. Lasa ko may 15 months na din. Ito po isa dandalan nito ng mga baka naman ninyo ito. Saan po dadalhin siya ngayon? Dadalhin itong Pampanga. Sa Pampanga naman. Dadalhin itong Pampanga. Ito po i-crossbreed nyo rin sa mga gagamitan nyo ng mga materialis na yung mga malalaki na talagang baka. Malalaki mga bull na. Magagandang bull. Pag ito, pinarisa mo ng mga purebred na bull talaga. Mga lahi ng mga imported, ang mga anak niyan talagang mga solid na rin. Talagang ganun ang pangalan niya. Lalo kung malalaki na rin kasi sila. Alam mo naman kasi dito sa Batangas, marami na magagandang baka. Opo, parang nandito na nga talaga siya. Napakasisela na rin kasi ng mga tao sa pamimili ng hayop. Pagandahan na rin ng baka. Kumbaga sa breeder, nag-breed na rin sila talaga ng mga gandang baka. Kasi malalahi na rin talaga mga baka. Masisela na rin mga mag-aalaga. Kita naman nila kasi pag mag-i-invest ka sa malalahing baka, mabibilis din na magsilaki. Diba? Kaya sulit din. Ito po yung mga baka ni Sir. Ito pala i-breed nila sa Pampanga. Ayan. Native ang baka. Kino-convince ko sila na ma-convert.
unti-unti ang mga baka daw. No? Kasi ako doon nabiyahe eh. Ano ba Yan si Sir. paradahan doon sa Antigua? Nakapamili na Sila, ako sir. sa Sibal.